What's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video ay nag-game test natin itong napakasulit din na smartphone ni Vivo, which is a Vivo Y11D. Maganda kaya to? Tara, pag-usapan natin. For today's video mga idol, i-game test nga natin itong si Vivo Y11D. So itong smartphone na to ay bagong labas lang na smartphone ni Vivo. So ito ang ating i-game test. Meron tayong ML, Honor of Kings, COD at Genshin Impact. So yan, first lalaroin natin is Mobile Legends. So itong ating settings, map quality ultra, refresh rate high, resolution HD, nako ng outline at shadow. So pagdating sa Mobile Legends, solid din naman ang performance dyan ni Vivo Y11D. Playable na playable dito sa game na to. So graphics natin high, resolution natin ultra. To farm some extra resources while waiting for the next minion wave. Get out of there! Towers will target you if you attack an enemy hero while within their range. Pagdating sa Honor of Kings, ayan, playable na playable din dito sa Vivo Y11D. Grabe, ang lakas ng speakers nito, solid. Pero maganda yung performance niya. So next is COD naman. So ito ang ating settings. So graphics niya medium pinakamataas, tapos frame rate natin nasa max. So pagdating sa COD,
Ayan, playable na playable din. Dito sa Vivo Y11D. So, pagdating sa COD, may mga frame drops tayo na experience dito sa multiplayer. Kaya nakakalaro naman tayo kahit paano dito. So, next is Genshin Impact. So, set natin yung settings niya. Try muna natin sa pinakamataas. Ayan. Tapos, motion blur, off na lang natin. Let's check kung kaya niya. Medyo slow movement. Ayan, oh. Grabe yung talon. Grabe yung slow movement, frame drop. Ayan. Kaya hindi kayo makakalaro ng mabuti pag naka high setting. So try na lang natin sagad sa pinakamababa. Hindi kaya ni Vivo Y11D. Lowest na natin para yung load niya smooth na. Ayan, mas okay ng konti, gumaan-gaan, nakakagalaw na rin tayo kahit papaano. Pero may mga frame drops pa rin from time to time. Hindi mo ma-feel yung pagka 60 dito. 60 FPS, hindi nyo ma-feel dito. Ayan, mas better pag nasa low setting siya. Ayan, mas makakalaro na kayo dito ng Genshin. Pero syempre, always expect na may frame drops pa rin. Hindi siya totally smooth. So, try natin makipag-battle. Mga frame drops. Pero kahit naman pa paano, nakakaya ni Vivo Y11D ang Genshin Impact. Idol, yung game test natin dito sa Vivo Y11D. As you can see naman, nakakalaro naman tayo dito sa device na to. Pero sa Genshin Impact, dun lang siya medyo nahihirapan. Kaya nung sinet natin siya sa high, ayun, hindi talaga siya totally na makakalaro kayo. May mga sobrang frame drops. Pero dito sa lowest, ayan, nakakalaro naman kayo kahit papano ng Genshin. Pero dito sa tatlong game, ML, Honor of Kicks, and COD, all goods naman ang performance yan ni Vivo Y11D. Ang magandang smartphone na to, napakataas ng brightness level niya at sobrang lakas ng speakers niya. It's dual steer speaker, pero ang pangit ng placement nila kasi parehong nandito. Ano naman trip mo, nilagay mo pareho yung speaker sa taas, kaya medyo yung bass quality niya masakit sa tenga. Ay, yung bass quality niya hindi ganun kaganda at yung loudness niya pag sobrang taas ng volume masakit na sa tenga. Pero in fairness, yung loudness malakas siya. Okay? So kung battery performance great, napakatagal malobat na itong si Vivo Y11D, hands down si sa Vivo, and very comfortable naman maglaro sa device na to, salamat sa kanyang napakagandang display quality rin. Kaya kung i-rate ko ang kanyang gaming performance sa kanyang presyo, 1 and lowest ng highest mga idol, ang score ko dito nasa 7.5. So kung interested kayo sa Vivo Y11D, dito lang kayo bibili sa ating link. Tap mo yung video, may shopping button dyan. Mura at bagsak presyo lang mo ko itong smartphone na to. At syempre dito sa ating link ay may makukuha pa kayong additional special YouTube voucher upon checkout. So for me, hindi ko siya marirecommend for solid heavy gamers. Pwede siya for casual gamers na naglalaro ng mga MOBA games at COD.